Okay mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating coffee talk with Noel. With Roger! Yes, Maharlikan Rider. At pag-uusapan naman natin yung current event ngayon na kasalukuyan nangyayari ngayon sa government natin, sa politika. Ngayon, ikaw Noel, anong pambungad mo? Anong masasabi mo? Siguro, yung influx of information natin ngayon, hindi na limitado. Oh. Anything you want to know, online na. We have no filter kung tama ba yung binabasa natin, kung mali ba yung binabasa natin. Yung influx of information pare, readily available without basis kung tama or mali. Ano yung sinasabi mo kanina, sir? Yung nasa ibang bansa natin, specifically, yung ibang countries natin, like China ba yun? Oh, China. Ang system nila, actually, yun ang gusto ko, communist na. Hindi naman kasi sila, communist capitalist sila eh. Kumbaga, parang yun yung gusto kung hindi ako komunista, pero yung government model nila is parang mas okay, mas bagay sa Pilipinas eh. Di ba? Siguro masyado tayong naligo sa democracy. Sa kalayaan din, sa human rights. Masyado na tayong... Masyado tayo. Kasi sa China, kasi ang ano natin kasi ngayon, China kasi, kailangan mong ilimit ang isang information o ang para madisiplina mo ang tao. Hindi yung masyadong malaya, masyadong... para sa akin kasi tingnan mo ang nangyari sa masyado tayong malaya. 'Di ba? Sa masyadong malaya, hindi mo na kayang bawalan ang isang tao sa isang bagay kasi lalaban. Kumbaga, wala nang Kasi kailangan natin ng disiplina eh. Ano sa tingin mo, spoiled na ba tayo? Yun, spoiled na tayo. As a country, as a citizen, oo, sabi mo ba spoiled na tayo? Spoiled na talaga dahil ini-spoiled tayo ng mga politiko rin, di ba? Para makuha nila yung binibigay nila yung gusto natin para may boto natin. Yan yung pangit sa democracy. Kasi, for example natin yan. Too much democracy can kill you. Yeah, tama yan. Like, too much love can kill you ba yun? Oh, too much democracy, hindi rin maganda. Lahat naman ng sobra hindi maganda eh. Yes. Kasi, kagaya niyan, sa democracy kasi natin, kapag ang isang politiko is tumatakbo, gusto niyang ibigay yung ganitong bagay para manalo siya, ibibigay niya isang bagay niya sa taong bayan eh. Which is pag naibigay na, parang hindi mo na mabawi. Kumbaga, for example na lang natin yung mga illegal parking sa mga kanto ng syudad natin. Hindi yan masolusyonan ng mga mayor kasi kapag sinulusyonan yan at hinuli lahat ng mga naka-illegal parking, double parking sa mga residential area, magba-backfire yan eh. Matatalo sila sa susunod na eleksyon. So very relevant yan kasi sa Mayo ng eleksyon natin dito. Kaya nga eh, yan yung nakikita ko yan yung nakikita kong diyan eh, parang corruption din yan. Hindi nila inaayos kasi magba-backfire sa kanila. Corruption in the sense na hindi pera ang ibinibigay, kundi yung idea na okay si Mayor, pinagbibigyan kami. Oo, okay si Mayor, mabait. Pero pinagbibigyan kami. Pero may mali talaga. Oh. Kagaya na lang din ng sa ibang bansa kasi, kinukumpara ko lang sa ibang bansa kasi, very strict sila sa basura, bawal magtapon, wala nagwawalis eh. Lagi, kagaya sa Japan, wala nagwawalis. Ewan ko lang kung may nagwawalis doon sa mga kalsada. Dito, ini-spoiled na tayo ng mga politiko. Sige, magkalat lang kayo, mag-ano ako ng mag-hire ako ng tagalinis. Kasi hindi ko na kayo kayang disiplinahin eh. Pag gagawa ko ng batas para wala magkalat, hindi nyo na ako iboboto sa susunod. Okay, magkalat lang kayo, okay lang, mag-ano na lang ako ng tagawalis. Isa pa yung sample na yon, ini-spoil tayo sa the way na corruption na rin yun, na para makuha nila yung gusto nila. Hindi siya pera na corruption in a sense. Yung siguro corrupted mind, attitude nila. Attitude na tayo. Binibigay na nila para, kumbaga kasi dito kasi sa Pilipinas, napansin ko yan eh. Ang mga politiko natin kasi hindi na gumagawa ng mga bagay na ikakapagbabago ng Pilipinas, kundi parang caretaker na lang sila kung ano yung sistemang bulok, kinikare na lang nila. Kumbaga, pinagpapatuloy na lang nila. Yes. Hindi na sila gumagawa ng pagbabago na sabihin na natin kagaya ng ginawa ni ex-President Duterte na ginamitan niya ng kabay na bakal. Si ex-President Duterte nga, di na kayanan eh. Pero kulong pa. Pero yun ang dapat nating dapat maging presidente. Kasi ang problema pa isa pa dito sa Pilipinas, yung walang mababago sa Pilipinas sa isang termino lang na 6 na taon. Totoo yan. Dapat tama yan. Dapat kung ano yung programa ng presidente ngayon, after 6 years, kung sino mo pumalit,
sana ma-adapt pa rin niya. Kumbaga, implement Hindi pa yan rin. magagawa yun eh. Hindi yan kasi magagawa dahil magkakaiba ng partido eh. Yun ang hindi maganda. Multi-partisan. Hindi kagaya sa China, isang partido lang, tsaka yung presidente nila yung for life. Hanggat hindi namamatay yung presidente doon ngayon, hindi siya papalitan. Kasi para yung pagbabago tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ngayon, ang mangyayari sa Pilipinas, yung every 6 years nagboboto tayo. Anong pagbabago ang mangyayari sa 6 years? 'Di ba? Hindi matutuloy yung kasi kalaban nung pababa yung paakyat na presidente. So hindi itutuloy, 'di ba? So yun yung nagiging problema sa atin. Pero sa akin, sa opinion ko, hindi naman ako political analyst, no? Sorry, hindi naman. Kumbaga para sa akin lang ang leader kagaya ni ex-president Duterte, ang kailangan natin may kamay na bakal, uupo ng 30 years. Tingnan ko lang kung hindi magtitino ang Pilipinas. Yun ang kailangan natin. Pero hanggat hindi nangyayari yun, wag na kayong umasa kahit sino umupo dyan, walang mababago sa Pilipinas. Anyway, may nakasubok na ng 20 years. Di ba? May previous president tayo na nakaupo ng 20 years. Pero masasabi mo ba na, Bok, masasabi mo ba? Ako inabutan ko 70s. Masasabi mo ba na napaayos tayo? Kasi ang sabi nila, golden years daw yun eh. Sa totoo lang, sa opinion ko lang din hindi ito pangkahalatang opinion, no? Mas maganda pa rin talagang maganda pa rin wala tayong kinakampihan politiko kahit si ex-president Duterte, ex-president Senior Marcos, yun yung golden age ng Pilipinas talaga. Yung kay So agree ka doon? Agree ako doon. Kaya lang nangyari lang kasi parang pinulitika na rin siya ng mga ibang mga politiko na siyempre saka yun nga, pumasok na yung politika na para mapapagsak siya. Kaya, Brother Roger, bumabalik tayo dun sa we're so immersed, we're so drowning in democracy na. Democracy, sobrang human rights na, konting sobrang bigay na sa atin. Parang somewhere dapat may discipline. Ang disiplina natin is crime. Kung gumawa ka ng krimen, yari ka. Pero we do not enforce the law. Yung sinasabi mo kanina, tapon ng basura dito, tapon ng basura. We do not enforce anything eh. Kasi nga, takot ang mga politikong gumawa ng action na magbabackfire sa kanila. Lalo na ngayon. Mag-e-election na sa Mayo. Bakit ko gagawin yan kung kagaya na, best example niya best example niya si Gordon. Nagpasa siya ng batas sa double plaka. Ano nangyari sa kanya? Laglag siya. Kasi marami riders. Which is, in a sense na, ang gusto niya is may magandang epekto rin yung double plaka dahil harap likod eh. Pero inayawan ng mga karamihang tao. So isa pa yun sa kinatalo niya. So same concept pa rin yung sasabihin ko sa iyo because yung kay Gordon kasi naapektuhan yung motorcycle public. Motorcycle riding public and owners. Meron namang isang tao naman ngayon na akit ng Senado na nag-apply for a Senate seat na riding public din ang platform. Di ba? Meron tayo noon. So do you think makakalusot? Because riding public, pare, tingnan mo sa Marilaki. Napakaraming riders dito. We enjoy riding here. Maaring manalo siya sa Senate kasi maraming riders. Pero meron kasi isa ring ngayon yung tawag dito, yung tumatakbong senador na yon na rider sa mga dala niya, is kilala niyo naman na siguro yon. Meron pang isa na party list na riders din ang plataforma, ang supporter niya. Nakalimutan ko yun eh. So, ewan ko lang kung lulusot yung mga yun. Pero palagay ko lulusot sa dami ng mga riders ngayon. So, related pa rin sana yan sana, pagdating kung manalo man, mabigyan din ng tulong talaga yung kung sino kung nire-represent nila. Kasi karamihan kasi ngayon, siyempre, kagaya niyan, hindi mo na nga malaman ngayon yung party list na ang nandyan. Hindi mo alam kung anong adhikain, kagaya ng mga babanggitin ko na rin kasi naku-curious ako, ano yung agimat party list, ano yung mayroon? Ano yung magkakaroon ba ng Pinoy may agimat? Magkakaroon ba ng anting-anting yung mga noon? O kaya yung 4K party list, ano ba? Ano yung advocacy nila? Mababasa mo lang 4K party list, di ba? May nakalagay pa dyan kung parang nabasa ko somewhere. So, yun lang that's part of democracy din. Democracy rin, Pero sana you inform people. You inform them massively. Yung kung paano, ano yung advocacy mo. Ano advocacy? Kasi mga Pinoy buboto sa'yo eh. Dapat makinabang din yung Pinoy sa'yo. Kaya yan yung natin, no? Problema natin. Marami tayo talagang problema. Tsaka yung current na nangyayari ngayon sa atin is sabi ng patuloy yung Pilipinas na naman ngayon, no? Lalo pag panahon ng eleksyon, no?
Kanya-kanyang bayan na naman sila, kanya-kanyang ano. Kaya, Sana wag magtapunan ng putik, pare. Sana gawa. ipakita mo yung plataforma mo kung tama ba yung plataforma mo, makakatulong ba sa mas nakakarami, justified ba yan? Ayun nga, yung ano natin, election natin o yung ano natin ngayon sa Pilipinas is kung ano na lang yung plataforma. Dapat nga, may isa pa akong idea na pwedeng gawin. Kunwari, related din sa tanong mo, no? Kunwari, tumatakbo kang senador, presidente, o kahit ano man. Dapat, kapag mayroon kang pinangakong 10 bagay, o gagawin ko, o isang bagay lang, o pag ako'y nanalong senador, ipapasa ko ang divorce. Kunwari, ganun yung plataforma. Yung pangako mo na yan dapat, ahead of elections, maybe 1 year before election, no? Pag gusto mo tumakbo, kailangan aprubahan yan ng Senado, gawing batas. Para pag na, kunwari, tumakbo ako, yun ang ano ko, yun ang plataforma ko, no? Para ma-ensure na ano yun, na masunod, isa sa batas. Kumbaga, pag hindi mo nasunod yun sa termino mo, wala ka ng karapatang tumakbo. Tama ba yun? Kasi Yun. karamihan kasi nangangako lang, pag upo na, wala na. Nakalimutan na. Dapat yung mga pinapangako nilang mga pangako sa tao, dapat isinasa batas ng Senado. Tama? Kapag, ngayon, pag along the way, binabantayan ng Senado. Kunwari, presidente na lang, mayroon siyang pinangakong isang bagay, no? Babantayan niya ng Senado. Kapag hindi nasunod dyan, sa bagay, ang presidente kasi 6 months eh. Pag wala, hindi na pwedeng tumakbo. 6 years. 6 years, Anyway, going back to the topic of democracy, baka isa rin yun sa bakit nagiging spoiled tayo sa democracy. You can lie whenever you want. Papuntang election, after election. Kasi ang nangyayari lang kasi ngayon eh, parang ano na lang eh, go with the flow, no? Yung tawag dito, makaboto ka lang, boto mo yung sikat, matapos yung eleksyon, tapos pag naupo na, magsisisi ka, bakit? Diba? So, paulit-ulit yung nangyayari. Tsaka, ang isa pang problema sa atin dito sa Pilipinas, alam mo kung ano? Yung napapanood natin sa social media, television, sa balita. Kagaya niyan, for example na lang, si ganitong politiko, si ganyang politiko, no? Nangurap. Karamihan ng tao niya naniniwala kagad. Bakit? Kasi nga, hindi ako basta-basta naniniwala eh. Kumbaga, sabihin nilang si ex-president Duterte maraming pinapatay. Kunwari, hindi ako naniniwala eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako mismo ang nag-imbestiga, hindi ko mismo nakita na sinabi lang ng tao o yung reporter sa television naniwala maraming tao. Yung information kasi, ibinigay na kagad sa'yo eh. Oo. So, ikaw naman, kakainin mo na lang ng information. Yun nga, yun ang hindi maganda sa atin. Question also. So, kaya marami, yun, verify. Don't trust, but verify. Kasi yun yung ano natin, karamihan masyado tayong gullible, yung masyado tayong Gullible. Gullible ba? Gullible o whatever. Madali tayong mamanipulate. Kasi nga, napanood natin sa TV, si ganito, nangurap ng 5 million na wala. Naniwala tayo. Yun ang pagkukwentuhan natin. Ngayon, bakit ka naniniwala? Inimbestigahan mo ba mismo? Tiningnan mo ba mismo sa computer ng opisina ng ahensya na yun na nawala yung 5 million? Hindi, di ba? Ang nagsabi, yung balita. Social media. So, social media. Bakit tayo mas naniniwala sa ganyan? Kaya, ayun yung problema sa atin. Yung may mapapaikot lang, propaganda, maraming naniniwala. Anyway, yung democracy, maraming bagay yan eh. Maraming libreng gawin eh. Pero, sana mag-isip-isip muna kayo. That's part of democracy also. Oo. Hindi lang yung magsinungaling, kundi magtanong pa rin. Di ba? Oo. That's part of democracy. You have to verify. Kaya nga, ang part nga ng demokrasya yung mag-isip. So kung mag-isip kayo na mag-isip ng tama, kasi balang araw, ibabawal na rin ang pag-iisip. Di ba? Kaya habang malaya pa ang utak natin mag-isip at mayroon pang demokrasy, mag-isip kayo ng maganda, ikakaganda ng bansa natin. Hindi yung kampi tayo dito, kampi doon. Yun yung masarap sa coffee talk eh. Marami tayong napag-uusapan mga bagay-bagay. Kaya sabi ko, lagi ko advocacy sa neutrality is the best option sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Kasi verify first. Verify ka. You Yun verify yung first. kasi kagaya ko. Okay, kasi sa akin kasi, kung sino yung nakaupo dyan, hindi naman sa pagiging balimbing, no? Kung sino nakaupo dyan, sinusuportahan ko, hindi ko pinapatikos, hindi ko, si ganito, ganito. Suportahan mo sa pamamagitan ng makipag-participate ka sa peace in order, sumunod ka sa kung sino.
kung sino na naman ang naupo na hindi mo binoto at nakaupo, suportahan mo pa rin. Dapat ganun ang gawin natin eh. 'Di ba? Hindi dahil nauudyukan tayong magalit sa isang politiko. 'Di ba? Dapat We exercise, pare, due diligence din. Hindi pwedeng salita sa salita. Mag-isip pa rin. hindi ayun nga yung ano sa atin eh, yung hindi masyadong ano. Anyway, magandang topic yun sa susunod na coffee talk, pare. Ayun, sige. Hanggang dyan lang po ang ating topic at masyadong umiinit na. Umiinit na. Pati yata yung cellphone umiinit na. Sa mainit na talakayan natin. So, maraming salamat. Ito pa nga si Noel, ang ating partner. Brother Roger. Okay, so hanggang sa susunod.